So yan mga idol, isang project na namin natapos natin. So ito pang Honda Tac. So yan, air cooled, ginawang liquid cooled ulit. So paano natin ginawa? Maraming nagtatanong. So sa mga hindi nakapanood ng mga unang video natin, tinanggal natin yung cooling fins nya. Tapos gumawa tayo ng sleeve, yung water cooled sleeve natin. Sariling design natin to. Tapos force fit siya, so pre-nice lang dyan. Yan, kagandahan nito kumpara sa mga ordinary na balot, yung wineweld na ganun. Ito, pag nasira yung block mo, hugutin mo lang to, tapos ililipat sa bagong block. So yan. So yan. Ito tack kasi siya, so maliit yung space nya. Malapit lang yung gulong dito, so hindi pwede yung bilog, kaya square yung pinagawa. Yan, mas maporma to pero mas konti yung tubig, yung volume nya. So kaya yun usually na ginagawa ko, yun may takip dito tapos may takip din yung head, yung magkahiwalay yung tubig ng block sa head. Ito magkasama na sila para hindi sayang yung volume nya. So yan, kadalasan tanong ng iba, bakit pa gagawing liquid cooled yung air cooled? So yung liquid cooled, mas madali siyang mas madali niyang hugutin yung init, o mas efficient siyang magpalamig ng block. Tapos karamihan ng gumagawa nito ay nagpapagawa sa akin ng ganito. So hindi na stuck yung mga piston nila, mas malaki na, so mas mainit na siya. Yung stock kasi na pampalamig ng mga makinan to, yung fan lang. So nakadesign lang talaga yun sa 50cc. So pag pinalakihan mo na yung bore mo, mas mainit na siya. Parang hindi na sapat yung ibubugan niyang hangin. So mas efficient to. So yun. Tapos ito yung block natin, yung head naman. So ito siya. So yung chamber natin. So ito pala, ako na siya, 60cc. Dating 50cc. So yan, katabi lang siya. Inlet, tapos outlet. So dito papasok yung tubig sa baba, kasi yung liquid ang habang umiinit yung liquid, umaangat siya kasi parang gumagaan siya. So ang recommended, yung cold water mo sa baba, tapos hot water na sa taas. So ganyan. Yan. Tapos para ma-prevent natin na yung tubig hindi ka agad lobas dito, so hindi na siya iikot na ganun, yung gasket na ginawa natin, so ito may prevent nyo yan. So ganyan siya. So yung tubig pagpasok nya, may malilit naman siyang butas dyan, pero ang karamihan yung pressure nya dito siya aangat kasi mas malaki yung mga butas nya. So yung tubig obligado siyang umikot na ganon. Yan, tapos alapag dito, gaganon, lalabas dito. So yan. Yan. Napakahirap gawin ito pero kailangan lalo yung square.
So ito, lalo to na doble yung time natin dito kasi yung unang ginawa natin na sleeve sa baba. So naputulan ako ng bolt, tapos ginamitan ko ng easy out. Yung easy out pala, hindi rin advisable pag maliliit yung tornilyo, kasi habang kumakagat yung easy out mo, nag-expand yung tornilyo, so lalong mas mahirap matanggal. So yun, hanggang sa naputol yung easy out. Tapos yung welding ko, ang hirap palang weldingin nun. Kaya nagkanda leche na. So gumawa ulit tayo ng bagong galito. Ayan. Kaya mga nagsasabing malaki ang kita sa galito, subukan yung gumawa. So yun, subukan natin ilagay ito. So yan, nakakabit na siya. So ganyan lang. Syempre sa mga magpapagawa ng ganito, kailangan pa rin lagyan ng silicone gasket maker yung mga sides niya. So hindi porket meron siyang alloy na gasket, hindi nilalagyan. So kailangan din yun para sure na hindi tumagas. So yun, shout out Ricky Free Restoration. Maraming salamat sa pagtitiwala at saka sa paghintay. So yan.